welcome back to Shareface Real Talk, kung saan pinag-uusapan ng pinaka-interesting, pinaka-nakakagulat, at minsan heartbreaking news out there. Ngayon, pag-uusapan natin ang pinaka-inaabangan ng lahat, ang huling kabanata ng El Filibusterismo. Naku girl, handang-handa na ba tayo? Kasi hindi ko kinakaya ang mga pangyayari sa chapters na to. Sobrang intense, sobrang bigat. Oh my gosh, Sherpay, alam mo ba, habang binabalikan ko ang mga chapters na ito, nararamdaman ko ulit yung gulat at lungkot na naramdaman ko nung una ko ito binasa. Like, I was literally just sitting there, like, wait, anong nangyari? Real same, kasi di ba yung kabanata 38 sobrang chaos na? Walang intro-intro, walang warm-up, pasabog bigla. So, let's break it down. Quick recap muna tayo sa mga nakalimutan ng pangyayari. This chapter opens with Patanglawi, and hindi lang siya basta rebelde ha. He became an absolute terror all over Luzon. Literal girl, as in, para siyang villain sa pelikula. Bininsala niya ang maraming lugar. Batangas, Tiani, Cavite, Pangasinan, Albay at Cagayan. Wala siyang pinalagpas. And we're talking about distractions ha. Hindi lang siya basta-basta pananakot kasi maraming bahay yung nasusunog. Tapos marami na rin pananimang nasisira at marami na rin ang mga magnanakaw. At lahat yun parang walang katapusan. Tapos dahil doon, mas naging mahigpit ang gobyerno. Naging mapanupit sila at mas lalong naging madugo ang paghahari ng mga Espanyol. Sobrang lala dahil pati sandatan ng mga tao ay kinukumpis kanila. Ironic, diba? Takot silang sumali ang mga tao kay Matanglawi, pero sa totoo lang, yung oppression nila mismo ang natutulak para lumaban ang mga tao. Exactly. At parang mas pinahihirapan pa nila yung mga mamamayan na dapat tinutulungan nila at pinaprotektahan. At dito napapasok ang isang heartbreaking na pangyayari kung saan yung mga bilanggo pinibilad nila sa araw ng nakatali. Tapos halos di na makalakad sa sobrang pagod. Tapos yung mga sabi, grabe kung mga abuso. Alam mo, sobrang frustrating nito kasi may isang guard na may konsensya. Parang nahihiya siya sa mga ginagawa ng mga kasama niya. Pero si Mautang, wala siyang pake, as in, ruthless talaga. Tapos yung moment na merong isang bilanggo na humiling na ihinto niya dahil sa pangailangan, hindi man lang pinagbigyan. Tapos may biglang sumabog na putok. Chaos agad, Mautang no, bagsak duguan. Sumunod si Cabo, tinamaan sa hita, at yun na, labanan na. Tapos biglang dumating si Carolina na napilitang sumali sa putukan. Pero kita mo sa mukha niya na parang nabubulahan siya at walang kasiguraduhan sa ginagawa. Tapos nung inutusan siya magpaputok ng baril, parang may bumabagabag sa kanya. And then, plot twist, nakita niya ang isang lalaking hinahabol. May tumatakbo sa isip niya, parang may something na hindi tama. And then boom, nakilala niya na si Tandangselo pala yun. Alam mo ba, Sherpay, nung na-realize ko to, napahinto ako sa pagbabasa. Kasi imagine, own grandfather mo, tapos bigla mong makikita na pinapahirapan ng mga kasama mo. Pero alam mo kung ano yung pinakamasakit? Yung moment na nakatingin lang si Tandangselo kay Carolina na parang nagtatanong at nagtataka kung paano niya nagawa yun. Tapos out of nowhere, biglang may sumaksak sa kanya na naging cause ng pagkamatay niya. I swear, parang ang bigat sa dibdib nung binasa ko to kasi paano mo i-explain sa sarili mo na kasali ka sa ganitong sistema na ganito kalupit? Okay, moving on to the final chapter. And guys, ito na yung part na lahat bumagsak para kay Simon. Days after the battle, sugatan siyang dumating sa bahay ni Padre Florentino. He was desperate. Wala na siyang ibang mapuntahan. Akala ng pare may humahabol sa kanya. Pero ang totoo, si Simon lang yun. Imagine that, from a powerful wealthy man na parang untouchable, tapos biglang isang tao na sugatan na parang wala nang natira sa kanya. Pero eto ha, yung conversation nila ni Padre Florentino, grabe. Habang naghihingal si Simon, parang nagmamakaawa na siya na parang, Diyos ko, nagkamali ba ako? And si Padre Florentino, hindi siya galit talaga kay Simon. And sinabi lang niya na, oo, gusto mong maghiganti, pero mali yung naging paraan mo. This is so deep. Kasi nga, di ba, ang plano ni Simon is gamitin ang pera at kapangyarihan niya para mapapagsak ang mga Espanyol. Pero anong nangyari? Walang natira sa kanya.
Kasi nga, hindi magagamit ang kasamaan para makamit ang kabutihan. And then, the final moment is yung tinapon na ni Padre Florentino yung lahat ng kayamanan ni Simon sa dagat. That was such a powerful scene. Parang sinasabi lang sa libro na kung hindi makabubuti ang kayamanan mo, walang halaga yan. It's useless. And that, ladies and gentlemen, how El Filibusterismo end. Hindi man naging maganda ang ending nito, pero nag-iwan ito ng isang malaking tanong kung ano nga ba ang nagiging pagbabago. Sobrang bigat, pero sobrang ganda rin. And honestly, yung mga problema sa El Fili, mga power struggles, injustice, oppression, relevant pa rin. And that's why Rizal is a genius. Anyway, ang haba na naging pag-uusap natin, pero grabe ang daming insights. Thank you, Pisha, for joining me here today. Of course, sobrang sulit kahit super bigat ng topic natin. And to everyone who is listening, what do you think? Justified ba si Simon? Just comment down below. This has been a Talk with Sherpy. See you next time!